nilabas sa balita. Mayroon ako nakita nito sa ano rin sa mga news at saka dito sa 24 oras ko to na nakuha nga balita nga tungkol ito sa confidential fund na nilabas ng COA. So 2023, pinakamalaking confidential fund ang nakuha ay yung Office of the President. So, maano natin dito, pagka ganitong mga balita na pinakamalaki ang Office of the President, billion, hindi million ha, billion ang kanilang confidential fund. So, i-compare natin sa OVP at saka dito sa DepEd na million ang kanilang confidential. So, di ko naman ito na kinampihan ang OVP at saka itong DepEd, pero itong itong mga lumalabas ngayon sa news na kung sino pa yung humingi ng confidential fund. So para sa akin unfair sa OVP at saka sa DepEd na yun ang hinahabol nila. Yun ang gusto makita ng mga congressman kung paano ba ginastos ang kanilang confidential. So, para makita natin ang balita na ito yon ang nilalaman ng balita. Sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Wait lang. 10 billion ha? 10 billion noong 2023 ang kanilang confidential fund. Lahat yon na 10 billion. Kasaysayan daw sa Pilipinas ang ganun kalaking confidential fund ang nakuha. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos ng confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 2.2 billion pesos ang OP, Office of the President. Ganon kalaki ang kanyang confidential fund. million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Department of Justice. Parang hinati-hati niya ang mga ganito na confidential fund para di ba mahalata? Unfair no? Sa opisina ng Vice President kasi talaga yun lang sinisilip ng mga congressman. Kung magsilipan man lang, bakit dito silipin tong sa Office of the President tapos itong ibang mga ahensya sa gobyerno? Napaka-unfair naman talaga nito sa pamumuno ngayon ng gobyerno na to. Parang yun lang nakikita nila na ng confidential fund. Hindi tama eh. Para sa akin hindi tama. Ganito, sinisilip nila. Although, confidential nga eh. Dapat nga ito, walang pakialamanan. Pero ito, ang nangyari kasi, una nilang binulatlat yung sa OVP at saka sa DepEd. So parang hindi maganda talaga tingnan. So mayroon pa dito ang nakakagulat na mayroon ding binigay na confidential fund. Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na Commission on Audit. Commission on Human Rights, mayroon ding confidential fund. Commission on Audit, mayroong confidential fund. MMDA, mayroong confidential fund. Doon yun, hinati-hati, para sabihin lang binigay ito doon. Paano tayo aasinso talaga dito sa Pilipinas pag ganito na kanya-kanyang kurakot? Ang isa na ilagay natin kinurakot niya halimbawa milyon pero yung dito sa kabila ayaw magpatalo, bilyon ang kukunin ko.
Ganon ang kalakaran nila. Kailangan laging lamang. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million, pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, di mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapaghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan. Dapat lang. ng pabahay, gamot o dagdag ng mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging issue ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national Ito. budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa Special mention. panukalang 2025 budget naman, ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Pagka ganito man lang, no, ang confidential fund, para sa akin, di ko naman din pwede na sabihin na dapat mawala yan. Kasi makikita naman natin kung para saan talaga yan. Pero ang confidential fund kasi ngayon to sumabog itong panahon na tong kinakalkal nga to sa Kongreso dito sa committee ni Joel Chua kung paano ginastos ang confidential fund. So di naman natin yan din maano na talagang mayroon yan. Kasi di ba sinabi na nga paniniktik sa sa gobyerno. So talagang mayroon yan. Kailangan 'di ba nung panahon sa hearing din sa kay dating Pangulong Duterte na mayroon siyang sabi nagbibigay ako ng ganon na pera, halimbawa 40,000 tapos ibigay ko yun pang krudo o pang gasolina o pangkain o mga ganon. So talagang mayroon yan dapat kasi halimbawa may mga operation, kung anong mga pwedeng gagawin yan, halimbawa may mga wanted na nagtatago, kailangan nila talaga yan. So, ang ko lang dito ay sobrang unfair kasi nasilip nila ang OVP kung paano ginastos. Bakit yung ibang mga ahensya di nila ito ipapatawag? Porkit ba ang nagbibigay nito ay punong ehekutibo? Ibig sabihin ng punong ehekutibo, galing to sa opisina ng presidente. Kasi punong ehekutibo eh. Matakin ba naman natin, imagine natin, MMDA, Commission on Human Rights, mayroon. Mayroon silang mga budget din itong hinihingi eh. Tapos, ganun din to sa OVP, may budget hinihingi. Pero humingi rin ang OVP at saka DepEd ng confidential fund. So, ganun, dapat pantay. Ipantay na to. Hindi yung mamimili lang kayo ng opisina o departamento na pwede nyo silipan sa mga ganito. So, ito yung mga congressman ngayon, lalo dyan sa Quadcom, ba't di kayo gumalaw nito? Lumabas na to sa mainstream media. Hindi lang ang mainstream media ang nagbabalita nito ha. Pati mga nito ha, nakita ko rin to sa sa Inquirer yata, mayroon sila nito. Na pinakamalaki talaga ang sa office ng opisina ng presidente. Ilang bilyon ang kanyang pondo, ang hininging pondo ganito. So, ganito man lang, ang dami sa atin naghihirap ngayon, tapos mga ganyan, pahilig pa mamigay ng mga ayuda, tapos ganito sa confidential fund. Hindi pa natin alam. Baka yung speaker, mayroon din to. Yan ang pronounce niya Luis Torres, speaker. Kaya, hindi tama, pag ganito na, sumisilip ka lang dito sa kabilang opisina. Tapos yung kabilang opisina, yun pala, kunyari, hati-hati na, tapos sa kanya lang. Kung confidential fund, bakit itong bakit itong Department of Justice, kung mayroong confidential na yan, mayroon silang humingi ng pundo ganyan, bakit nalulusutan sa mga tao na lumalabas sa Pilipinas? Yan lang ko sa immigration. Kasi ang immigration, under naman ng yan, Department of Justice. Bakit sila lagi nalulusutan?
Itong huli nga lang, kung mayroon silang lookout bulletin nitong kay Harry Roque, bakit lumusot si Harry Roque sa airport? Bakit nakapunta ng ng sa UAE? Bakit nakarating siya doon kung mayroon sila mga confidential na to? So ibig sabihin, wala silang wala silang mga confidential na ginagawa talaga ang trabaho na nagbabayad sila doon para magkaroon ng mga para masiwalat kung sino yung lalabas o ano yung dapat na nila diyan. I-surveillance nila. Hindi kung ganun, yung panawagan na confidential pa ng sa makaliwang grupo, bagay masabihin natin tama yun. Pero para sa akin, hindi ako pabor. Tanggalan din talaga ang confidential fund ang ibang ahensya. Dapat piliin talaga kung sino yung bibigyan. Kasi, eto nga, unfair na nga to sa ibang departamento, unfair to sa ibang opisina. Kasi ang OVP at saka DepEd, yun lang ang nasilip ngayon. Since 2022. Hanggang 2023, yun pala. Pati opisina ng presidente, ang laki ng confidential fund. Tapos itong presidente na to, ang lakas mag-judgmental nung sinabi niya yung galit siya na bakit ayaw sagutin yung tama, bakit na lang sa chichirya. Ayun yung video niya. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. O ang lakas niya magpasaring doon. Yun pala, ganun din pala siya. Kasi ang hinahabol ngayon, di ba, sa Kongreso, confidential fund niya, kung paano ginastos. Yun pala siya, ganun mayroon din siya. Kaya itong presidente na to, malakas ang loob magsalita ng ganun na chichirya kasi ito daw opisina ng presidente at saka yung speaker, hindi pwedeng hingian ng ganun ng mga ganyan, mga resibo o mga O nabanggitin doon ng ni VP Sara na hiningian siya ng mga resibo, kaya binigyan niya na. So ito yung impeachment ngayon. Makikita natin na kung sino talaga yung nagpapaano nito. Si Romualdez kasi, palibasa kasi yung opisina niya, di naman siya, pirma nga lang daw yan, okay na. Pera natin yun.